let's be honest, sobrang outdated na ng stereotype na fuckboy car sa Civic FD. Sa totoo lang, mas kilala na siya ngayon as timeless enthusiast car. Iba na ang reputasyon niya ngayon. Hindi na siya yung kotse na automatic mong ma-associate sa pagiging fuckboy. Kapag may nakita kang stock, clean at well-maintained na FD, mapapasabi ka talaga ng, bro, grabe, ang pogi pa rin ito hanggang ngayon. Isa pa rin siya sa mga Civic na parang hindi marunong tumanda ang design. Pero bakit nga ba hanggang ngayon may nagsasabi pa rin fuckboy car ang FD? Simple lang, nanggaling yan sa mga sobrang modified na unit. Yung tipong loud exhaust, over-the-top body kits, sobrang lowered, at mods na mas inuuna ang ingay kaysa forma. Doon talaga kumapit yung stereotype. Pero here's what a lot of people don't realize. Hindi porket modified ng FD, fuckboy build na agad. Ang daming owners na naka-Type R inspired setup, OEM style body kit, clean wheels, tamang fitment, quality parts, walang pilit, walang OA. Parang factory performance model lang ang dating. And honestly, kapag tama ang build ng FD, hindi siya sumisigaw ng atensyon. Siya yung kusang napapansin. Kahit iparada mo siya katabi ng mas bagong kotse, may lilingon pa rin at mapapasabi ng, bro, ang linis ng FD na to. So maybe, mali lang talaga ang stereotype. Kasi hindi naman ang Civic FD ang may reputasyon na fuckboy. Yung mga bad builds lang ang nagbibigay sa kanya ng image na yon. At the end of the day, it's never about the badge. It's about how you build the car. A clean FD will always earn respect. Hindi dahil luma siya, kundi dahil hanggang ngayon, timeless pa rin ang dating niya. Let's be real, isa ang Honda Civic FD sa mga pinaka-iconic na Civic na na-release ng Honda. Kahit halos 2 dekada na ang lumipas, hindi pa rin nawala ang presence niya sa kalsada. Tipong kahit iparada mo sa katabi ng mga mas bagong sedan, hindi pa rin siya mukhang out of place. And honestly, may reason kung bakit hanggang ngayon maraming gustong magkaroon ng FD. Isa sa biggest reason, yung front end niya at overall shape ng headlights, halos kapareho ng legendary FD2R. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sobrang daming Type R inspired builds dito sa Pilipinas. Hindi man siya tunay na Type R, basta clean ang execution, ang lakas pa rin ng dating. Pero here's something na hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng Civic FD pare-pareho. Sa Philippine market may pre-MMC at MMC version. Itong unit na nasa video, pre-MMC siya. Meaning, ito yung unang version na officially inilabas dito sa Pilipinas. So paano mo sila madaling i-spot? Sa front pa lang, mapapansin mo na agad. Magkaiba ang design ng bumper at grille ng pre-MMC at MMC. Although itong unit sa video, medyo iba ang itsura dahil nakamodulo body kit ito. Kaya mas sporty at mas refined ang overall look. Yung fog lights, optional lang sa 1.8S at 1.8V. Habang standard lang talaga siya noon sa 2.0S. Sa likod naman, ito ang easiest way to tell them apart. Sa pre-MMC, bilog ang inner section ng taillights. Sa MMC naman, ginawa na itong octagon. Kaya kung familiar ka sa FD, isang tingin pa lang alam mo na agad kung anong version ng kaharap mo. Mapapansin mo rin na wala itong side mirror repeaters. Dahil exclusive lang din iyon noon sa 2.0S. Pero ito ang mas interesting. Ayon mismo sa owner, hindi Type R inspired ng direction ng build na to. Euro inspired talaga ang concept niya. Kaya naka 17-inch Bosen wheels na sobrang bagay sa clean at understated European look. And I think that's what makes this FD stand out. Hindi niya sinubukang magmukhang Type R, may sarili siyang identity. At minsan yun pa nga ang mas nakaka-impress. Because at the end of the day, it's not about copying the most popular build. It's about building a car that reflects your own style. At kapag clean ang execution, timeless pa rin ang dating ng Civic FD kahit 2026 na. Akala mo puro forma lang, pagdating sa cargo space, ang laki pa rin niya at kaya pa rin makipagsabayan sa mga bagong sedan. Noong lumabas ang 8th Gen Civic, 2 engine ang available. May R18 at may K20 Z2 dock. Maraming nalilito rito kasi pareho silang K20 family. Pero yung totoong FD2 Type R uses the legendary K20A. Pero itong nasa episode natin, naka 1.8 liter R18 SOC iVTEC. Stock pa lang, it produces 140 horsepower at 177 Nm of torque. Pero here's something na hindi alam ng marami. Yung 140 horsepower na yan ay engine output. Kapag nilagay mo sa dyno, may tinatawag na drivetrain loss.
Kaya ang stock FD usually puts down around 105 to 110 wheel horsepower at around 135 to 145 wheel Newton meter of torque. Ibang usapan na tong FD na to. Stock intake tapos nag-upgrade ng owner ng headers, exhaust at syempre proper ECU tune. Simple lang pakinggan pero malaki ang difference. From around 105 to 110 wheel horsepower, nasa 120 to 130 wheel horsepower na siya ngayon with around 150 to 165 wheel Newton meter of torque. Automatic transmission naman ito at pumapasok ang VTEC around 5,000 RPM. Hindi siya yung pinakamabilis at hindi rin siya yung pinaka high-tech, pero siya yung klaseng kotse na konting upgrades lang, ramdam mo na agad ang improvement. Kaya bawat drive, mas masaya at mas rewarding. Kaya hanggang ngayon, hindi lang siya basta lumang Civic. Isa na talaga siyang modern classic. The moment na sumakay ka sa Civic FD, magigets mo agad kung bakit sobrang hype nito hanggang ngayon. For its time, sobrang advanced talaga ng interior niya compared sa ibang competitors. One of the coolest parts, yung instrument cluster. While most cars back then, puro analog pa. Si FD naka-digital speedometer at analog ang tachometer. Ang futuristic pa rin niyang tingnan. Mapapansin nyo rin na touchscreen yung head unit nitong unit. Pero FYI lang, aftermarket na yan. Ang stock ng Civic FD is classic keypad style head unit. Kaya common upgrade talaga ng mga owners ng touchscreen para mas modern ang feel at may Apple CarPlay o Android Auto. Wala naman itong steering wheel control. Pero for a car not almost 2 decades old, ang dami na niyang ino-offer. Kaya rin favorite siya ng mga enthusiasts as a project car. Nasa perfect balance siya. Old school enough para may character pero modern enough para hindi siya feeling luma. Practicality, ang hirap ireklamo. May 12-volt socket at ang daming storage spaces. May map light, pareho may vanity mirror ang driver at passenger. Tapos may center armrest pa na may decent storage. Sa driving position naman, okay na okay rin. May manual tilt and telescopic steering adjustment, kaya madaling humarap ng comfortable driving position. Manual din ang seat adjustment. Simple lang pero reliable. And when it comes to space, maluwag sa harap, maluwag sa likod. At dahil flat ang floor, hindi gaanong kawawa yung nasa gitna. Plus may rear armrest with cup holder at cabin lights, kaya hindi rin tinipid yung mga passenger. If may downside man, siguro yung light colored interior trim sa sidings. Madali silang dumumi, kaya kailangan lang talagang alagaan. And honestly, ito yung dahilan kung bakit ang dami naghahanap pa rin ng Civic FD. Hindi lang dahil iconic yung exterior niya, kahit yung interior, hindi pa rin siya mukhang outdated kahit sa standards ngayon. Anong kwento bakit pala FD yung napili mo? Kasi ano ko talaga, Corolla big body. Kasi yung maintenance yung mga tropa ko nagka FD na lahat. Ayun, gumaya. Kasi ang ng airpod kung mababa maintenance. So kamusta naman yung maintenance nitong FD? Medyo butas konti. Siyempre kasi Honda nga. Kailangan talaga mo ng original na parts. Medyo may presyo din pa. Like yung alternator, yan, transmission, yun ang kadalasan ng FD Nasisira. Oo, nasisira. Kasi sobrang tagal. Pero sa makina wala. Matibay ang FD. So ang ganda ng driving na tong FD mo, brother, kasi yung alam mong well-maintained siya. Maayos yung takbo, pino. Ang ganda ng tunog ng exhaust. Fan kasi ako sa mga yung mga maingay na exhaust. Ito, yung ingay niya, hindi naman yung parang kagaya nung sa iba na yung wild. Bulabog. Ito yung tama lang Euro, ganun. Feel ko malakas yung auto mo, bro. Nung setup, pwede mo bang i-share sa mga audience natin yung build mo dito? Yun lang, remap. Tapos, maintenance, yun lang. Yun ang ko sa FD Kasi yun lang naman talaga ng FD. Maintenance. Ng oil, lahat. Ipalitan mo. Pero sa akin, ayoko kasi ng masyadong yung
setup na setup. Yung tama Marami lang. yan, oo, yun, marami na may ganun eh. Ito, clean look lang, Euro. Yung variant ng FD variant, S variant, tsaka B variant. Yung S variant, ayan, nakita natin yung logo na SRS. May airbag yung S Oo. variant. Tapos may ABS, tapos dito meron din yan. Na airbag din, yun ang S variant. Pero Ito, ang B, 1.8 yung makina. 1.8. Kung tawagin R18. R18. Kamusta naman yung R18 sa performance nung stock pa siya? Nung hindi mo pa siya nare-remap? Medyo parang, ayun nga, may pagkalakas sa gas. Yung nararamdaman ko. Tapos, yung hatak, hindi ko feel eh. Sa akin lang. Siguro sa iba, maano na, mapatuloy na yung R18. Pero yung nga, yun ko sa remap sa konsumo ng gas. So, bigyan natin ng power. Okay lang? Oo, sige. Masaya siyang i-drive. Yun ang napansin ko, Oo. brother. Mababa siya eh. Natatakot ako baka sumayad eh. Pansin ko, anong size ba nun? 18s? 17. 17s? Hindi naman siya naside sa fender. Hindi naman. Minsan pag yung mabilis nga biglang pakilubak, yun. Doon lang siya sumasayad. Tumatalbog. Ano nung suspension mo, brother? Yung nakakabit stock pa din or Stock lang nag-update? ba Tabas? tabas? Tawagin, oo. Hindi ko feel na tabas yung suspension mo kasi may ride comfort pa din eh. In-expect ko yung matigas na para tayong yung maalog sa loob. Kalog-kalog na yung matigas ang shock. Ang ganda ng suspension niya, no? Yun lang yung bumper lang ko dyan, yung pinalitan. Motor loop. Eto, brother, stock tong steering wheel mo. Stock yan, pinaka-stock. Pinaano mo lang? Pinare-wrap. Parang type R na yung niya eh. Red Type R stitching. Yun lang ang nagawa lang dito. Ayan, yung fuel pump. Yung talaga, yung unang nakuha ko eh. Talagang bibili ka ng 3 biogesic muna. Medyo masakit ba sa ulo magbuo ng FD? Kasi siyempre, mahirapan ka din maghanap ng parts eh. Pero minsan nakakilala na ako nakakuha ng parts. Like sa Gentry, marami na dyan eh. Minsan, kukuha ka sa mga surplus. Mga katay. Yung maganda sa Surplus kasi matibay yung mga matibay pyesa. talaga. Headers, hindi. May headers na rin. Naka-headers. Kaya pala, JD iba yung bumper. tunog eh. Ganda ng tunog niya. Yun nung sinabi din sa akin ng nag-remap. Na kailangan daw ipa-headers din. Ganun nga, palit ng Bakit kulan. pag hindi daw ba headers, ano daw magiging possible? Sakal yung Sakal yung takbo. Hindi mo ramdam yung niya, remap niya. Yun ang sa akin. Headers mo, tapos palit ng coolant. Tapos, ayan, spark plug. Bigyan ko power, bro, ah. Okay sige. Marurot mo. Yung power niya, tama lang eh. May factor na nakakatakot side siya. Oo. Medyo hindi ko lang talaga yung power niya. Kasi ang sikip dito may mga minasulpot. Sa corner, ang ganda ng cornering niya eh. Tama lang yung blend eh. Oo. Nagbibigay agad ng bitaw. Oo, ito yung nahanap ko sa kotse, yung pag binigyan mo ng power, doon niya bibigay yung ingay na pagka-sporty side niya. Yung steering niya, may pagka-mabigat side na siya dahil sa 18s, ay sa 17s mo na mags. Ang bilis siya mag-downshift, no? Kahit nung stock ganito rin, mabilis siya mag-downshift. Hindi siya ganun. Yung stock siya. Yung comfort niya, mahalin tulad ko sa parang yung Innova na stock. Ganito yung feel ng mga bagong kotse, yung walang vibration. Oo, wala. Mahirap kasing ako kasi pag konting may makita kong matagas or Hindi ka rin mapakali. Oo, ayoko kasi baka mahirap na mabuta ka sa daan eh. Isa sa nagustuhan ko kasi sa FD yung niya. Ito, Gauge. yung gauge niya. Oo, Ewan ko yan din ano yung eh. tawag dito sa ganitong gauge. Sa digital gauge. Sila unang naglabas ng digital eh. Nung 2009, ahead na ahead sila. Oo. Yung Corolla Altis nun, wala pang ganito. Wala pa. Analog kung tawagin. Kung di mo maalaga sa cover sa yan, magsa-sunburn yung Nagsa-sunburn Oo. pala yung sakit niya. Like, katulad niya ngayon nagpo-blinking niyan eh. Yung sa temperature, nawawala yung minsan yung ilaw. Pero okay lang yan.
Kasi ano lang naman, pupundi lang. Usually, ano bang nagiging sakit ng FD? Kasi naririnig ko yung mga rumors sa ibang Civic, yung EG, EK, bubong yung sinasabi nilang madalas na sakit niya. Sa FD, ano bang mga madalas na sakit bukod dito sa gauge? FD yung ano lang sakit. Natural din yung bubong kasi iba karamihan sa FD meron din ganun Nabubulutong. O siguro sa pag-aalaga na rin ng owner. Tapos sa FD naman yan, transmission. Problema ng FD yun. Sa automatic. Oil seal yan ang karamihan sa FD. Oil seal, mga pang-ilalim. Tagasin. Oo, tagasin. Pero once na naayos mo lahat yun, wala nang nagiging problema. Wala na. Katulad nito na hindi naman na-rebuild yung kasi una, wala pa akong alam sa mga FD eh. Kasi dati, nakakaldag to. Yung paglagay mo sa gumaganon, kumakaldag. Tsaka mahirap din magano ng kailangan mag-option ka eh. Dahil pag yung iba kasi sabi hatol, baba transmission, iba palit transmission. Ang palit ng transmission ng FD, mahal eh. So, kamusta naman ang talent ng mga mekaniko ng ganitong kotse? Okay. Alam yung mga aral. Hindi naman mahirap kumuha ng mekaniko? Yung iba inayawan kasi hindi la gamay ang FD eh. Yung mga hindi masyadong gamay. Siyempre mahirap na nga naman na kakalikotin nila eh. Hindi la... Medyo moderno na to eh. Ayan, katulad kahapon, tune up ko, linis yung mga spark plug, throttle body, tapos yung palit ng gasket sa VTEC solenoid. Kakaano din yung mga FD sa mga VTEC solenoid? Kasi dahil yung mga gasket, siyempre sa sobrang tagal eh. Sa bagay, sa age niya eh. Oo, sa age eh. Katulad nito, sumula sa may-ari, hindi ko pa napapatay yung mga gasket. Ngayon pa lang nabubuksan. Yung brakes mo, stock pa din. Hindi ka stock. nag-upgrade. Bibo yung niya, no? Nag-shift siya agad. Dati hindi. Ang bilis ng shifting eh. Dati yung hindi ko pa na-remap, hindi ganyan yun. Matagal siya mag-shift. Ang tuling niya, hindi siya yung nabaon sa upuan eh. Tama lang eh. Brother, salamat pala sa pagpaperam ng kotse mo. Ayun, anytime. Marami tayong tropa na gusto mo yan. If fun to drive and pogi looks ang priority mo, meant to be talaga kayo ng Honda Civic FD. Pero kung hanap mo is fuel efficient at value for money, baka hindi FD ang para sa'yo. For the same budget, may mga mas modelong sedan na mas fuel efficient at mas loaded sa features. Pero here's the thing, hindi basta-basta bumabagsak ang presyo ng FD. Isa siya sa mga Hondang halos hindi nawawala ng demand, especially yung 2.0S. Kaya kahit luma na, ang lakas pa rin ng resale value. Oo, may makikita kang FD na below 300k, pero most of the time, may papagawa ka pa. Kung gusto mo ng clean, well-maintained at loaded unit, expect mo na medyo mas mahal pa rin. Pros, timeless yung design, ang saya i-drive at sobrang daming aftermarket parts. Cons, hindi siya yung sedan na bibilin mo para makatipid sa gasolina. At dahil enthusiast car na siya, kailangan talagang maging choosy sa unit dahil hindi lahat ng binibenta ay worth it. At the end of the day, the Civic FD is not the most practical choice. Pero it's one of those cars na every time lilingon ka pagkatapos mong i-park, alam mong sulit yung decision mo. Kung nagustuhan mo ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.